sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. 3 araw na transport strike ng grupong Piston sisimulan na ngayong araw ng Lunes. Hataw Balita. Ilang local government units nagdeklara ng walang pasok dahil sa tigil pasada at lindol. Mga kilalang university sa Metro Manila nagkansela na rin ng face-to-face classes. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping nagkaharap sa sidelines ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa San Francisco, California. Hataw Balita. Justice Secretary Crispin Boying Remulla nanindigan na wala ng jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC sa Pilipinas. Hataw Balita. Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB inisyuhan ng show cause order ang kumpanyang Victory Liner bunsod ng nangyaring pamamaril sa 2 pasahero sa Nueva Ecija. Hataw Balita. At kaunting rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ipatutupad na simula bukas. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Tuloy na simula ngayong araw ng Lunes, November 20, ang isasagawang 3 araw na tigil pasada ng mga operator at driver na kasapi ng transport group na pinagkaisang samahan ng mga tsuper at operators nationwide o Piston. Ito'y bilang protesta sa ibinigay na deadline ng pamahalaan para sa consolidation ng mga prangkisa ng mga tradisyonal na jeep sa December 31. Muling iginit ng mga ito na mawawalan sila ng hanap buhay sa planong PUB modernization ng pamahalaan. Naniniwala ang Piston na hakbang ito ng gobyerno upang i-phase out ang mga tradisyonal na jeep. Ayon sa Piston, tinatayang aabot sa 100,000 mga jeep ang hindi papasada ng 3 araw bilang pakikisa sa transport strike. Gagawin ang tigil pasada sa 20 protest areas sa Metro Manila, partikular sa Quezon City, sa Novaliches, Pilcoa, Litex, pati na sa Alabang. Mayroon din sa mga probinsya ng Southern Tagalog, Bicol at Cebu. Tatagal ang tigil pasada hanggang sa araw ng Miyerkules, November 22. Hataw Balita. Nag-anunsyo na po ng walang pasok ang ilang paaralan at lugar dahil sa isasagawang transport strike ng grupong Piston simula ngayong Lunes, November 20. Maraming paaralan din na nagpahayag ng kanilang paglipat sa online learning bilang tugon sa tigil pasada ngayong araw. Ayon sa mga local government units, suspendido ang in-person classes ng lahat ng antas ng public at private schools sa Pampanga at Camalig, Albay. Suspendido ang in-person classes sa lahat ng antas ng public at private schools at magkakaroon ng shift sa asynchronous modular or online classes sa Cabuyao, Laguna, habang wala ring in-person classes sa lahat ng antas ng public at private schools at ililipat sa online learning sa bayan ng Calamba, Laguna. Nagpasya naman ng ilang kilalang universidad sa Metro Manila na kansilahin ang mga face-to-face na klase sa lahat ng antas at pansamantalang magsagawa ng online arrangement kung saan ang ilan ay magiging sa Lunes lamang, habang may iba naman na hanggang ika-23 ng Nobyembre. Kabilang sa mga paaralan na ito ay ang University of Santo Tomas, Ateneo de Manila University, De La Salle University, kasamang Biñan, Laguna, University of the Philippines, kasamang Los Baños, Laguna, Colegio de San Juan de Letran, Adamson University, Arellano University, Far Eastern University, Mapua University, Miriam College, pamantasan ng lungsod ng Maynila, pamantasan ng lungsod ng Marikina, Polytechnic University of the Philippines, University of the East. Samantala, ayon naman sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, nagpasya ng Digo City sa Davao del Sur na kakansilahin ang mga klase sa lahat ng antas ng ngayong araw. Nagdeklara naman ang General Santos City Local Government Unit ng kanselasyon ng klase sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lahat ng antas mula November 18 hanggang 21, kasunod ng naganap na lindol na may lakas na 6.8 sa General Santos. Hataw Balita.
Magbibigay ng special permit ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa ilang mga ruta sa Metro Manila bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng 3 araw na transport strike ng Grupong Piston na sisimulan ngayong araw ng Lunes, November 20. Sa isang panayam, sinabi ni LTFRB spokesperson Celine Pialago na magbibigay sila ng special permit sa mga driver at operator ng nasa 8 hanggang 10 mga ruta na posibleng maapektuhan ng tigil pasada. Layo nitong mabigyan ng pagkakataon na makapasada ang ilang mga jeep na labas sa kanilang regular na ruta. Nauna na ang tiniyak ng LTFRB na nakahanda ang pamahalaan sa inaasahang transport strike kung saan may mga inihanda na rin silang mga sasakyan para magbigay ng libreng sakay sa mga pasaherong posibleng maapektuhan ng protesta. Hataw Balita. Magbibigay ng libreng sakay ang Philippine National Police o PNP ngayong araw ng Lunes, November 20, kasabay ng pagsisimula ng 3 araw na protesta ng Transport Group ng pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o Piston. Ayon kay PNP Information Chief at tagapagsalita na si Colonel Jean Fajardo, may 920 na sasakyan na naka-standby bukod pa sa mga ilalabas ng mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya. Mananatili at nakaantabay rin anya ang pambansang pulisya na naka-heightened alert kung saan mayroong 9,000 pulis na magbabantay sa mga transportation hub, pick-up at drop-off points at tutugon sa anumang hindi inaasahang sitwasyon. Sa isang panayam, sinabi ni Colonel Fajardo na itatalaga na naka-standby sa mga strategic areas na dinadagsa ng mga commuter ang kanilang libreng sakay vehicles para masigurong mapaglilingkuran ng mga kababayan sa mga kailangang lugar. Samantala, ipinabot ni Quezon City Police District o QCPD Director Brigadier General Frederico Maranan ang mobilisasyon ng isang espesyal na grupo ng mga pulis at 25 sasakyan para magbigay tulong sa mga maapektuhan ng posibleng disruption ng regular na transportasyon. Ang libreng sakay ay magiging available sa mga susunod na ruta: Quirino Highway, LTO hanggang Quirino Hilltop, Quezon Avenue hanggang Muñoz, Quirino Highway Tandang Sora hanggang Quirino Highway Mindanao Avenue, Tandang Sora hanggang Mindanao Avenue, Novaliches Bayan hanggang Mindanao Avenue Corner Quirino Highway, Santa Lucia Community Regalado, Pete Wasson Boulevard hanggang 20th Avenue, EDSA Camias hanggang Project 2 and 3, Ermin Garcia Avenue EDSA, Quezon Avenue Roses Avenue, Quezon Avenue Scout Borromeo Street, EDSA Quezon Avenue, Matalino Matatag, Gates 1 and 2 ng Quezon City Hall at Commonwealth Avenue Corner, Tandang Sora. Hataw Balita. Nagkaharap na sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping sa sidelines ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa San Francisco, California. Sentro ng pag-uusap ng dalawang lider ang ukol sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, inihayag niya ang kanyang alalahanin ukol sa panibagong mga insidente sa West Philippine Sea kung saan may naganap na pagbangga ng Chinese Coast Guard sa barko ng Pilipinas habang nasa resupply mission sa Ayungin Shoal. Ibinahagi ni PBBM na may kasunduan sila ng Chinese President na ang problema ang kinakaharap sa South China Sea ay hindi nilalarawan ang kabuang relasyon ng dalawang bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Simply once again voiced to him my concern of some of the incidents that were happening between Chinese vessels and Philippine vessels, culminating in an actual collision as we have seen before. And that's essentially the message that was sent, that we spoke of to each other, that we were in agreement that the problems that we have in South China Sea with China should not be the defining element of our relationship. But nonetheless, the problems remain, and it is something that we will need to continue to communicate to find ways to avoid such incidents. Ayon pa sa Pangulo, malaking bagay na nagkaharap sila ni President Xi
at ang lahat naman ay work in progress. We really should view this as a work in progress. It's a process. It is not there's no one thing that we will do that will solve all the problems. We have to continue to communicate. We have to continue to be candid with one another and to be sincere in our desire to keep the peace. Hataw Balita. Nakakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang mga miyembro ng Filipino community sa Honolulu, Hawaii kahapon, November 19, Philippine Time, kung saan binigyang pansin niya ang malaking ambag ng komunidad, economic development ng isla. Binanggit ng Pangulo na naging bahagi na ng kultura ng Hawaii ang pag-iral ng mga Pilipino sa loob ng mahigit isang siglo. Kasama na ang kanilang papel sa iba't ibang industriya tulad ng edukasyon, turismo, pampolitika, negosyo, kalusugan at pati na rin ang lutong Pilipino na naging pangunahing bahagi na sa hapagkainan ng hindi Pilipino at sa 25% ng populasyon ng estado ng Hawaii. Sinamantala na rin ni Pangulong Marcos ang pagkakataon na magpasalamat sa mga taong tumulong sa kanyang pamilya sa kanilang pananatili sa Hawaii noong panahon ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at sa suporta na kanyang natanggap sa halalan. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. But we landed here with nothing. Even ultimo yung damit namin, silang nagbigay, silang nagpapakain sa amin, pati yung mga appliance doon sa Makiki silang nagdadala. At pagka kami nalulungkot, sila ang nagpapasaya sa amin. Kung hindi sa inyo, palagay ko, wala na yung pamilyang Marcos, kaya hindi ko makakalimutan. Binigyang diin ni PBBM ang malakas na paglago ng ekonomiya ng bansa at idinagdag na handa na ngayon ang Pilipinas na harapin ang iba't ibang mga panganib at hamon mula sa labas. Sinabi rin nito na ang Pilipinas ay nagtagumpay kumpara sa ibang bansa sa rehiyon dahil sa aktibong pakikilahok nito sa lahat ng sektor ng lipunan. Ang pagbisita ni Pangulong Marcos sa Hawaii ay ang huling bahagi ng kanyang lingguhang paglalakbay sa Estados Unidos kasunod ng kanyang pagdalo sa ika-30 na Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Economic Leaders Meeting at kaugnay sa mga aktibidad sa San Francisco at kanyang pagbisita sa Los Angeles na parehong nasa California. Hataw Balita. Bumuo ng partnership si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa video hosting service na TikTok para sa educational at entertainment o edutainment program. Lain nito na matulungan ng mga micro, small at medium enterprises na mapaunlad ang kanilang mga munting negosyo, lalo't mayroong nasa 50 million TikTok users ang Pilipinas. Nais ng Pangulo na ma-train ng TikTok ang mga local seller, partikular na ang mga nasa malalayong lugar na ma-promote ang kanilang mga produkto sa pamamagitan ng nasabing social media platform. Samantala, binanggit ng TikTok Chief Executive Officer na isinagawa na rin ang katulad na inisyatiba sa ibang bansa tulad ng Vietnam, Indonesia at Malaysia na nagbibigay daan sa MSMEs na magbenta sa buong bansa at mag-export sa buong mundo. Binigyan din rin ito na may 50 milyong TikTok users sa Pilipinas kaya mahalaga na masunod ang community guidelines ng platform para mapanatili ang kaayusan. Ang naturang agreement ay isa sa mga na-accomplish ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pakikipagpulong sa Chief Executive Officer ng TikTok sa ginanap na APEC Summit sa San Francisco, California. Hataw Balita. Sa iba pang balita, ipinahayag ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Boying Remulla na gumagana ang sistema ng hustisya sa Pilipinas matapos ang pansamantalang paglaya ni dating Senador Laila de Lima na kilalang kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong nakarang Lunes, pinayagan ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 na makapagpiyansa ang dating senadora para sa kanyang pansamantalang kalayaan kapalit ng 300,000 pisong bail. Binigyang diin ni Justice Secretary Remulla na patuloy lamang ito na gumagana ang justice system sa bansa. Ginagawaan niya ng pamahalaan katulad ng DOJ ang trabaho nito para sa pagtataguyod ng katarungan. Pakinggan natin ang pahayag ng Department of Justice Secretary Crispin Boying Remulla. Maandar ang ating sistema ng hustisya, maliwanag yan. Dito pa lang sa pagbibigay ng piyasa kay
Senator, former Justice Secretary De Lima. Hataw Balita. Muling nanindigan si Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Boying Remulla na wala ng jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC sa Pilipinas matapos itong kumalas noong March 2019. Mensahe pa ng kalihim sa ICC, subukan muna nilang ang sistema ang hustisya sa bansa. Hindi anya papayag ang pamahalaan ng Pilipinas na panghimasukan ito ng ibang mga institusyon sa labas ng bansa sa kanilang trabaho. Dagdag pa ni Remulla na kung mayroong problema ang ICC, kailangan nilang dumirekta na makipag-usap sa kanilang kagawaran para matugunan ang isang issue. Pakinggan natin ang pahayag ni Department of Justice Secretary Crispin Boying Remulla. Hindi nila pwedeng sarilihin ang katungkulang ito sabagat naririto po kami sa araw-araw na ginawa ng Diyos at nakikipag-usap sa lahat at ginagampanan ng aming katungkulan. Pag ito po ay kanilang pinilit, ay meron tayong problema sapagkat dapat nakikipag-usap sila sa kinauukulan. Ang kinauukulan po dyan, Department of Justice. Una nang hindi pinagbigyan ng ICC Appeals Chamber ang hiling ng Pilipinas na huwag ituloy ang investigasyon sa war on drugs sa bansa dahil wala umanong naipakitang tunay na investigasyon sa mga krimen ng pagpatay na may kinalaman dito. Hataw Balita. Inakusahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si House of Representatives Speaker Martin Romualdez na nakikipag-usap umano sa mga makakaliwa o komunistang grupo para sa plano nitong tumakbo bilang Pangulo sa darating na national elections sa 2028. Ngunit sa kabila nito, hindi naman anya siya nababahala dahil nandyan ang Armed Forces of the Philippines na tumitingin sa sitwasyon. Pinalaan din ang dating Pangulong Publiko na magbantay sa militar at sa Philippine National Police sa gitna ng mga kamakailang nangyari sa politika, lalo na sa House of Representatives. Sinabi nito na kailangan ng masusing pagtingin sa sitwasyon, lalo na mga kongresistang sangkot sa mga umuusbong umanong alyansa sa pagitan ni House Speaker Romualdez at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na anyay membro ng Communist Party of the Philippines o CPP. Nag-aalala si Duterte sa lumalabas na nasabing posibleng koalisyon ng mga ito at ang Progressive Bloc sa paghain ng reklamo laban sa kanya. Sa kabilang banda, sa isang pahayag, iginit ni Romualdez na bilang Speaker ng House of Representatives, ang kanyang prioridad ay ang pagtataguyod ng pagkakaisa at kolaborasyon sa lahat ng aspeto ng politika. Pagtutunan din anya ang pagpapabuti sa kalagayan ng bansa at mamamayan kaysa makinig sa mga akusasyon na ibinabato sa kanya ng mga kritiko, lalo na ang balitang pagtakbo niya sa darating na presidential elections. Sa ngayon, hindi pa naglalabas ng opisyal na pahayag ang Armed Forces of the Philippines ukol sa mga aligasyong ito. Hataw Balita. Inisyuhan ng show cause order ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang Victory Liner. Bunsod ito ng nangyaring pamamaril sa 2 pasahero sa loob ng kanilang bus sa Nueva Ecija. Inatasan ng ahensya na magpaliwanag ang kumpanya kung bakit hindi dapat maribok o makansila ang kanilang Certificate of Public Convenience dahil sa umano'y kabiguan nitong mabigyan ng proteksyon at seguridad ang kanilang mga pasahero. Dapat na isumite ng Victory Liner ang kanilang sagot bago sa mismong araw ng pagdinig na itinakda sa Martes, November 21. Nangako naman ang bus company na hihigpitan pa nila ang kanilang seguridad kasunod ng insidente. Sa inilabas na pinakabagong pahayag ng Victory Liner, tiniyak nila na makikipagtulungan sila sa mga otoridad para sa tuloy-tuloy na investigasyon sa pangyayari. Dagdag pa nito na patuloy ang kanilang pagpapatupad ng hakbang para matugunan ang sitwasyon at masiguro ang kaligtasan ng kanilang mga pasahero. Hataw Balita. Isang joint circular ang isusulong ng Department of Migrant Workers o DMW kasama ang Department of the Interior and Local Government o DILG. May kaugnayan ito sa pagpapanatili ng kaligtasan at karapatan ng mga Filipino seasonal farm workers sa South Korea. Ayon kay DMW Officer in Charge Undersecretary Hans Leo Kakdak, may mga natanggap silang 40 reklamo mula sa mga seasonal farm worker na idineploy sa ilalim ng mga kasunduan sa pagitan ng mga local government units ng South Korea at ng Pilipinas. Binigyang diin ni Kakdak na may tamang working visa sa South Korea ang mga nagreklamo.
subalit hindi anya sumunod sa proseso ng DMW. Kabilang sa mga reklamo ay may kinalaman sa mga issue sa trabaho, tulad ng kondisyon sa trabaho at hindi pagbabayad ng sahod at iba pa. Ayon pa kay Kakdak, sinusuri na ng Migrant Workers Office sa South Korea ang mga nasabing reklamo. Hataw Balita. Oy, good news po rin, good news pa rin po para po sa ating mga motorista dahil posibleng magpatupad ng kaunting rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang nasa kumpanya ng langis bukas, araw po ng Martes, November 21. Ito na po ang ikaapat na sunod na linggo na magkakaroon ulit ng pagbaba sa oil prices sa bansa. Sa inisyal na pagtaya ng oil industry players, maaaring mabawasan ng 50 sentimos hanggang 80 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 60 sentimos hanggang 90 sentimos kada litro ang posibleng maging rollback sa presyo ng gasolina. Sa bawat litro naman ng kerosene, posibleng magkaroon ng 50 sentimos hanggang 70 sentimos na pagbaba sa presyo. Ngayong araw, inaasahang i-anunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad bukas. Nakita ng Department of Energy na ang mahinang pagbaba sa presyo ng petrolyo ay bunsod ng magandang demand nito batay sa anunsyo ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC. Nakaapekto rin sa rollback ang pagbaba sa demand sa langis ng Estados Unidos kaya bumaba ang presyo sa world market. Hataw Balita. Oras 5:40 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Upang mas lalong mapalawak ang mga programa sa Community Support Program, magsasagawa ng Memorandum of Agreement signing ngayong araw ang Armed Forces of the Philippines, Member Church of God International o MCGI at UNTV News and Rescue sa Camarines Sur. At mula sa Pili, Camarines Sur, si Brian Baldarahe, humahataw live. Good morning, Brian. Ano ba ang mga nakapaloob na kasunduan sa isasagawang MOA signing dyan ng AFP, MCGI at UNTV? Brian. Good morning, amigo. Ilan nga sa pag-uusapan at lalagdaan ng kasunduan sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines, ng Members Church of God International at ng UNTV News and Rescue ay ang mga programang aabot sa ating mga kababayan na mga kapusabuhay, lalo na doon sa mga malalayong lugar. Kabilang dito ay ang mga medical mission at mga feeding activity. Amigo, kabilang din sa pagtutulungan ng AFP, MCGI at UNTV ay ang pagsasagawa ng mga programang magbibigay solusyon sa insurhensya sa bansa. Magiging pangunahing taga-suporta din ang MCGI at UNTV sa mga aktibidad ng Armed Forces of the Philippines pagdating sa mga community support program. Ang UNTV News and Rescue bilang kinikilala na public service channel ay tutulong naman sa pagpapalabas ng Crime Preventive and Awareness Program. Dadalo sa mga MOA signing mamaya ang mga opisyal ng 9th Infantry Division ng AFP sa pangunguna ni Major General Adonis Baaw at mga opisyal ng MCGI at UNTV. Amigo, kasabay ng isasagawang MOA signing, magkakaroon din mamaya ng distribution of relief packs sa mga dependent na mga AFP personnel, kabilang din ang iba't ibang miyembro ng Citizen Armed Force Geographical Unit o CAFGU. Meron din medical, optical at legal mission na isasagawa sa mga AFP personnel dito sa Camp Elias, Pili, Camarines Sur. Amigo, inaasahang aabot sa 1,000 dependents o personnel ng AFP ang inaasahang magiging benepisyaryo ng isasagawang outreach program ngayong araw dito sa Camp Elias, dito sa Pili, Camarines Sur. Amigo. Brian, kamusta ang panahon ngayon dyan sa iyong lugar? Sa ngayon, amigo, nakararanas tayo, particular dito sa Camarines Sur, ay nakararanas tayo ng pabugso-bugsong malalakas na pag-ulan. At kanina nga, sa Magdamag ay nakaranas tayo ng mga pag-ulan. Kaya ngayon, araw na ito, inaasahan pa rin na medyo maulan dito ayon dun sa weather forecast na inilabas ng Pag-asa kagabi, amigo. Alright, Brian, naabangan namin yung isasagawang MOA signing dyan. Maraming salamat, Brian Baldarahe, nag-uulat ng live mula sa Pili, Camarines Sur. Hataw Balita.
3 individual ang namatay, mahigit 500 ang ginagamot dahil sa injuries at halos 30 gusali ang napinsala ng magnitude 6.8 na lindol sa northwestern Sarangani Island, Davao Occidental. Samantala, personal na binisita naman ni Vice President Sara Duterte ang mga naiwang pamilya ng mga nasawing residente. Si Marie Perejón humahataw. Hataw Balita. Iniulat ng Bureau of Fire Protection General Santos City na umabot sa 3 buhay ang nasawi sa nangyaring magnitude 6.8 na lindol sa northwestern Sarangani Island, Davao Occidental noong Biyernes, November 17. Batay sa isinagawang emergency press conference na ginanap sa General Santos City noong November 18, kinumpirma ng mga otoridad na 541 na individual na nasaktan ang dinala sa mga hospital at karamihan sa mga ito ay estudyante. May 32 naman ang na-admit at 509 ang ginamot dahil sa minor injuries o hyperventilation. Kinumpirma naman ni Department of Education Schools Division Superintendent Dr. Isagani de la Cruz na nasa 30 classroom at 11 gusali ang napinsala at nagkaroon ng damages sa nangyaring lindol. Kaya pansamantalang sinuspende ang klase sa mga pribado at pampublikong paaralan. Unti-unti namang bumabalik sa operasyon ang ilang malalaking malls sa General Santos City matapos isagawa ang ilang inspeksyon upang masiguro ang kaligtasan ng mga establishmento. Meron ng mga na-open na grocery and parang bukas yata ang iba mag-open kasi partially, so hindi yung entire area nila may mga portions ng mall na restricted for use. Samantala, upang maipaabot ang kanyang pakikiramay at tulong sa mga naiwang pamilya ng mga nasawi, personal na binisita ni Vice President Sara Duterte Carpio ang mga biktima ng lindol sa nasabing lugar kahapon, November 19. Nakipag-ugnayan din siya sa lokal na pamahalaan para sa pamamahagi ng mga tulong para sa naturang mga pamilya. Binisita naman ng pangalawang Pangulo ang Sarangani Provincial Hospital sa Glan Sarangani Province kung saan na-confine ang mga residenteng nasugatan at nasaktan sa nangyaring trahedya. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Marie Perejón, humahataw. Hataw Balita. Nasa 51 mga empleyado ng Barangay Wawa sa bayan ng Lumban, Laguna ang sumailalim sa isinagawang mandatory drug test. Si Marcos Doria humahataw. Hataw Balita. Isang mandatory drug test ang sinagawa para sa 51 mga empleyado ng Barangay Wawa sa bayan ng Lumban, Laguna kahapon, Nobyembre 19. Layunin ng nasabing mandatory drug test na matiyak na ang mga empleyado mismo ng barangay ay walang koneksyon o gumagamit sa mga ipinagbabawal na droga. Ang pinakalayunin po ng ating pong mandatory drug test ay upang siguraduhin ang ating pong mga mamumuno dito sa ating barangay lubos at tamang pagkatiwalaan po ng ating mga kabarangay para masigurado po yung katahimikan at kaayusan at maging kampante ang ating po mga kabarangay dito sa Barangay Wawa. Ang mga magpupositibo sa nasabing drug test ay hindi naman umano huhulihin, ngunit tatanggalin sila sa kanilang mga tungkulin. Ito naman pong mga pagpapositive, hindi po natin sila uhulihin dahil ito po inisyatibo ng ating chairman. Ang napagkasunduan nila ng barangay ay tatanggalin sa panunungkulan. Ikinatuwa naman ng mga residente ang nasabing mandatory drug test, pangunahin na ng mga nanunungkulan sa barangay. Malaking bagay na umano sa kanila na masiguro na drug-free ang mga empleyado ng lokal na pamahalaan. Kasi magaganda kasi ito ay para sa mga kabataan dito, sa mga nagkakababon na gamot. Kasi kailangan kasi ng mga barangay ito at makakatulong malaki may tutulong.
Dagdag pa ng kapitan, wala umanong dapat ikatakot ang kanyang mga nasasakupan kahit na ito ang kauna-unahang drug test na isinagawa sa nasabing barangay. Siniguro nito na ang nasabing aktibidad ay makabubuti sa kanilang barangay para sa kaligtasan ng kanyang constituent at mga tauhan ng barangay. Paraan din ito upang mapalakas ang kampanya kontra droga sa kanilang lugar at mailigtas ang mga kabataan sa masamang impluwensya ng droga. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula sa Laguna, Marcus Doria, humahataw. Hataw Balita. 25 miyembro ng New People's Army o NPA ang sumuko sa pamahalaan ito lamang Biyernes, November 17 sa Himamaylan City, Negros Occidental dahil sa sobrang gutom at pagod na kanilang dinanas. Sinuko rin ng mga ito ang 6 na shotgun, 2 caliber 38 revolver at mga bala. Ayon kay 3rd Infantry Division ng Philippine Army, ang mga sumukong rebelde ay mula sa Komiting Rehiyon, Negros, Cebu, Bohol at Siquijor. Sila ay resulta sa patuloy na peace engagement ng mga sundalo, pulis at Himamaylan City Task Force to end local communist armed conflict. Nasa kustodiya na ng 94 IB ang mga surrenderer at isa sa ilalim sa profiling at assessment para makatanggap ng tulong at maging benepisyaryo ng mga programa sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Samantala, 64 na volunteers ang nakapagtapos ng kanilang 6 na linggong Citizen Armed Force Geographical Unit o CAPGUB Basic Military Training nito lamang Biyernes sa 62nd Infantry Battalion sa Isabela, Negros Occidental. Sila ang karagdagang puwersa para sa anti-insurgency operations ng Philippine Army sa Negros Island. Hataw Balita. Hinangaan ng mga netizen ang isang pulis matapos nitong tulungan ng isang ginang na manganganak sa ambulansya habang ibinibiyahe ito patungo sa ospital sa Occidental, Mindoro. Si Bon San Pedro, humahataw. Hataw Balita. Sige, sige. Sige lang po, sige. Ire lang, ire. Dakong alas 11:30 ng umaga nitong Sabado, November 18, nang makatanggap ng tawag ang Occidental Mindoro Police Provincial Office Medical and Dental Team. Humihingi ng tulong ang residente na maihatid sa ospital ang isang ginang para manganak. Nakilala ang naturang ginang na si Emily Magtoto Capino, 18 taong gulang, na residente sa Sitio Bulabog, Barangay Kaguray, Magsaysay, Occidental, Mindoro. Bagamat kagagaling lamang sa isang community outreach program ang PNP Medical and Dental Team, agad itong nagtungo sa pier ng Barangay Kaminawit sa bayan ng San Jose upang salubungin ang pasyente na lulan ng isang bangka mula sa kabilang bayan. Habang nasa ambulansya ang nasabing pasyente, hindi na nito napigilan, naroon na manganak. Sa tulong naman ni Police Corporal Victor Tatad, na isa ring registered nurse, matagumpay na naisilang ang sanggol. Ang batang Bulabog, malakas ang iyak. Huwag ka mag-alala, hawakan natin kayo, polis. Ha? Ligtas na kayo. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Mindoro, Von San Pedro, humahataw! Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa ating latest satellite images ho, wala na tayong binomonitor na low pressure area. Yung LPA ho na binantayan natin sa nakalipas na mga araw ay nalusaw na nga kahapon. At sa ngayon, patuloy ang pag-iral nitong shear line. At ito ho ang nagdadala ng mga pag-ulan, partikular na sa bahagi ho ng Kabisayaan. At pati ho dito sa may bahagi ng Southern Luzon. No? Ito pong shear line, ito yung banggaan ho ng mainit at malamig na hangin. Dahil sa magkaibang temperatura, nagkakaroon tayo ng mga kaulapan at ito ay nagdadala ng mga pag-ulan mula katamtam hanggang sa kuminsan nga ho ay malalakas na mga pag-ulan. Kaya asahan pa rin ng mga kababayan natin sa Visayas at Southern Luzon na posible ho malaki pa rin yung chance ng mga pag-ulan
sa araw na ito. At yung mga pag-ulan na yun, maaari hong magdulot ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa o tinatawag nating landslides. Samantala, malaking bahagi pa rin ho ng Luzon ay makararanas ho ng epekto ng northeast monsoon o hanging amihan. Ang isa ho sa mga katangian ng hanging amihan ay meron ho tayong mga isolated o pulo-pulong mahihinang pag-ulan. Medyo maliit yung chance ng mga thunderstorms. Dito naman sa may bahagi ho ng Mindanao ay mga isolated rain showers and thunderstorms naman na mararanasan lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Normally, nagtatagal ho ito ng mga 30 minutes hanggang mga 1 o 2 oras. So ngayon ho, sa loob o labas man ng Philippine Area of Responsibility, wala ho tayong minomonitor na low pressure area. Posible ho, sa linggong ito, medyo maliit yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo. Dumako ho tayo sa Luzon, tingnan ho natin magiging lagay ng panahon. Inaasahan ho natin ang malaking tsansa ng mga pag-ulan sa bahagi ng Bicol Region, kasama itong Mimaropa. Ito ho yung mga area ng Palawan, Romblon at Mindoro provinces, kasama rin yung Marinduque. Samantala, mga mahihinang pag-ulan na dulot naman itong hanging amihan ng mararanasan sa Cagayan Valley Region, kasama din yung lalawigan ng Quezon. Sa nalabing bahagi ho ng Luzon, kasama din yung Kamaynilaan, asahan pa rin epekto ng northeast monsoon amihan at siyang magdadala ho ng mga isolated light rains, particular dito sa may kanlurang bahagi at sa may bahagi ng Central Luzon. At kasama ho yung Kamaynilaan, asahan pa rin yung mga isolated light rains. Yung agwat nga ng temperatura natin sa Lawag, 20 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio, 14 to 23 degrees Celsius. Sa Tuguegarao ho, nasa 21 to 28 degrees Celsius. Habang sa Kamaynilaan, 24 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi ng Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius. Dito ho, sa may Legazpi, sa bahagi ng Bicol, hanggang 29 degrees Celsius. Sa Kalayaan Islands, 26 to 31 degrees Celsius. Habang sa Puerto Princesa, hanggang 31 degrees Celsius. Dumako ho tayo sa Visayas at sa Mindanao. Malaking bahagi ho ng Kabisayaan ay makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan na may malalaking tsansa ng mga pag-ulan dahil nga sa pag-iral ho yan ng shear line. Yung agwat nga ng temperatura sa Iloilo ay hanggang 29 degrees Celsius. Sa Cebu hanggang 31 degrees Celsius, habang sa Tacloban hanggang 29 degrees Celsius. Samantala ho, dito sa may bahagi ng Caraga at gayon din sa Northern Mindanao, asahan din ang malaking tsansa ng mga pag-ulan dahil nga nakaka-apekto din ang shear line sa may bahagi ho ng northern part ng Mindanao. Sa lalabing bahagi ng Mindanao, asahan naman yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi na maaaring magdulot ho ng mga light to moderate up to sometimes ho, mga heavy rains. Yung agwat ng temperatura sa Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 24 to 30 degrees Celsius, habang sa Davao nasa 25 to 32 degrees Celsius. Sa ngayon ho, may nakataas pa rin tayo na gale warning. Ito ho yung mga lugar kung saan may nakataas ho tayo na babala tungkol ho sa malalakas sa pag-alon ng karagatan. Mula po yung kasama dyan yung area ng Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cagayan, Isabela, Aurora. Ito kasama ho yung Kalayaan Islands. Gayon din sa Northern Quezon, kasama yung Polillo Islands, Calaguas Islands, Rapu-Rapu sa Albay, yung Silangang Baybayin ng Sorsogon, yung Hilaga at Silangang Baybayin ng Catanduanes. Gayon din ho itong northern and eastern coast ng Northern Samar at itong silangang bahagi ng Eastern Samar. Ito pong mga lugar kung saan meron ho tayong mga nakapula ay inaasahan natin magiging maalon yung karagatan. Kaya ho delikado na maglayag yung mga maliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka sa bahaging ito ng ating bansa. Yung araw ho natin ay sisikat mamayang 5:59 ng umaga at lulubog ganap na 5:24 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Nangunguna na ngayon ang GSIS Fury sa Group A ng UNTV Cup Season 10 matapos maitala ang ikatlong sunod na panalo sa pagpapatuloy ng eliminations sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila kahapon. Kinapos naman ang rookie team na Comelec Vanguard sa kanilang laban kontra PNP Responders. Si Bernard Dadis humahataw.
Kinapos ang Comelec Vanguards para patumbahin ang PNP Responders sa kanilang bakbakan kahapon sa pagpapatuloy ng UNTV Cup Season 10 eliminations. Nagpaputok ng 26 points, 4 rebounds, 3 assists at 2 steals si Richard Villanueva para painitin ang opensa ng PNP kontra Comelec. Nagawa pang maghabol ng Comelec sa last minutes, subalit kinapos na sila ng oras at nagtapos ang game sa final score na 99-95, pabor sa Responders. With the effort ng lahat ng team, ng players at saka coaching staff na paghandaan yung namin talaga. Lalo na daming shooter ng Comelec, so talagang ang hirap yung challenge. Tapos si Namukatkat, ang galing talaga mag-facilitate din at the same time. Yung pre-access namin, binigyan naman namin, nag-execute naman kami. However, we fell short. Just so happens na PNP played better than us and we acknowledge that na mas maganda yung nilaro nila at execution nila. So for us, back to the drawing board, kailangan namin mag-practice ulit and better execution ng mga pre-access namin ng mga plays. Sa ngayon, umangat sa ikalawang pesto sa Group B ang PNP na may 2-1 win-loss record. Sa second game, dikdikan ng sagupaan ng NHA Home Masters at Malacanang Team OP-PMS Trailblazers. Binasag ni Antonio Stestica Jr. via 3 points ang 88 points deadlock sa last 2 minutes para agawin ang abante. Subalit kaagad naman itong sinagot ng Trailblazers courtesy ni Kenneth Aljard to tie the ball game at 91 points. Malaking tulong ang quick 5 points run ni Alvin Vitug para agawin muli ng NHA ang momentum. Naghabol pa ang OP-PMS, subalit mas nanaig ang tibay ng NHA Home Masters, 98-93. Tumikada si Alvin Vitug ng 39 points, 6 rebounds, 4 na assist at 2 steals. Nagambag naman si EJ LJ ng 25 points at 11 rebounds, kaya tinanghal na best players of the game. At least yung mga players namin, mas determinado silang manalo. Talagang lumaban sila sa every possession, hindi sila nawalan ng pag-asa. Dikit yung laban tapos underman pa kami. Pero lahat naman nag-step up para makuha namin yung panalo. Bricks of the game talaga. Hindi natin masasabi kung sino mananalo. Kung sino yung mas eager manalo, siya talaga yung mananalo. At sa third game, nangunguna ngayon sa Group A standings ang GSIS Furies na may malinis na 3-0 win-loss record, habang nasa ikatlong pwesto ang Magis na may 2 panalo at 1 talo. Tinalo ng GSIS ang Judiciary sa main game kahapon sa score na 89-81. Sumandig ang GSIS kina Reneboy Bansali na may 18 points, 6 boards, 7 dimes at 3 steals. At kay Carlito Rubio na may 16 points at 5 rebounds. My players just played smart down the stretch. Si Popoy Bansali was making the right plays and everybody was chipping in defensively. That's why we were making stops down the stretch. So it's a good thing we stopped that run ng Judiciary late in the fourth quarter. That's why we won. Kung naging story ng game is we had a slow start. Lousy yung start namin Then nung second half, going to the second half, sabi namin mag-adjust tayo sa defense namin. Ayun, siguro nakahabol kami. Pero ganun talaga, breaks of the game. May nananalo, may natatalo. Siguro sila yung much better team ngayon kaysa amin. Samantala sa Webes ay magbabalik naman sa Paco Arena sa Maynila ang triple header games ng UNTV Cup. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa awit 106 talatang 3. Mapalad silang nangag-iingat ng kahatulan at siyang gumagawa ng katwiran sa buong panahon.
At yan po mga umahataw na balita ngayong araw o ngayong umaga ng Lunes, ika-20 sa buwan ng Nobyembre 2023. Sa kalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo Libertad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.